Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Ayun, di ba? So imagine na yung mga yun, kailangan pa nilang magsinungaling just to be accepted. And masisisi ko ba sila? Wala akong hard feelings sa kanila. I'm not even bitter at all. And I even feel compassion for them. Kakayanin mo yun, itatago mo. May cute na sa simbahan. Oh my gosh. Ang cute nito kasi hindi pwede. So, ang pogi, ang sarap. Ang sarap! Hindi mo makakita ang sexuality mo. Tragin, lalo na sa mga evangelical, ang daming pogi, di ba? Talaga? Depende, pag mayayaman na church. Kasi may pang ano eh. Mabango. Mabango, oo. Diba? Eh kayo mga straight club, hindi ako galit sa inyo. Wala mo sila mga straight dito. Sila dito. Hindi ako galit. Parang ako niloko nyo, may pa-evangelical pa kayo. Ay, ipag-pray ko siya, ililid ko siya kay Lord. Let's, Bible study tayo. Pero parehas na naman lumalandi kayo dahil nyo yung babae. Pero sa amin, kailangan pa namin magpanggap na, crush ko rin yung girl na yan. Kasi ito yung plan sa akin ni Lord na magkaroon ng family, maging head of the family. Kahit hindi ko bet kumain ng So imagine yung... So di pa nakakain ng Ha? Hindi ko talaga... Iyo. So imagine nyo kung kayo pinilit namin kumain ng tapos kami pipilitin nyo, ay magpamilya kayo kasi yan ang will ni Lord. Tangina. Ang hirap nun, girl. Hindi ko kaya. So, siguro yun yung isang medyo lagi kong talking point when talking to a straight. Kasi madali nilang mag-gets eh. O ito na lang, para mag-gets mo yung pinagdadaanan namin. Ikaw pakainin ko ng pag-straight na lalaki. Bet mo. Logic lang yun eh. Asawa. Walang hugas ha? Ay, yung walang hugas ha? Walang hugas. Bilout na boss. And imagine mo gagawin mo yan kasi required sa'yo dahil nasa marriage, nasa institusyon ka ng kasal. Hindi hugas. Kailangan mong i-pull off yan for the rest of your life. Dahil nagsisilbi ka sa ministry, kailangan mong i-please ang iyong wife, di ba? That's your husband duty as the head of the family. Pero mahal ko siya. Sobrang komplikado talaga ng community na yan. No? Hindi naman sa pero parang sa akin, kung ako man yung nasa lugar na yan, Bus na pulutan eh. parang ang hirap. Kasi ito pala, pinahinga pala kita, nahihirapan ako para sa'yo eh. Ako rin, nahihirapan din ako. Diba? Tapos, iba-iba eh. Sobrang talagang complex eh, na alam mo yun na kahit yung unicorn, pwede sumama doon. Parang gano'n na sobrang colorful niya. So, para sa akin, ako rin, nahihirapan din ako na, kasi may mga barkada din mo na akong bading eh. Nahihirapan din ako kung paano ko sila i-approach or paano yung communication ko sa kanila. Kasi minsan yung joke ko, offensive sa kanila. Or minsan yung tawag na nga lang, offensive sa kanila. So, pero dito naman sa kabila, hindi, okay lang sa kanila. Parang naiintindihan kita bro, walang no offense dito sa joke mo, sa tawag mo sa akin. Pero bading yun. Pero dito, sobrang sensitive naman na parang hindi ko siya mag-gets. Doon ako nanggagaling na ang sobrang ingat ko tuloy na kailangan kung dati nakagalan yung pakpak ko, kailangan ko siyang ibaba kasi makikisama ka eh. Buti sa, yun yung akin, nakikisama ko na ano ba yung okay sa kanila, ano ba yung hindi offensive. So nandun ako sa ganung area na kailangan kong kapain kung baka mamaya offensive to o hindi. So pag tinanong ko naman yung iba na bading na kaibigan ko, tinanong kong sinabi ko dito, parang na-offend ata siya. Hindi, okay lang yan. Iba naman, hindi offensive yung sinabi mo para sa kanya, mga ganun. So, para sa akin, Pare, i-shot mo pare. kayo mismo, I-shot mo. parang ang gugulo nyo din. O kaya kayo mismo, hindi nyo rin nag-gets yung isa't isa. Tapos meron pa kayong parang i-weigh nyo rin yung kasama nyo sa community. Kung ano ba yung trip niya, ano yung preference niya, yung ayaw niya. Mga ganun.
Tama ba? Totoo yun. For some, baka controversial siya or baka ma-offend pag niraise mo yan. But that's a really valid question. Kasi kahit ako nalilito, ano bang pronoun mo? How should I address you? Minsan nahirapan din ako na yung, diba nakita mo babae na parang ang appearance ay mukhang lalaki pero kinda kasi babae pa parang how should I address? So it's really a struggle. Siguro for me, ako kasi mas madali kasi alam naman nilang bakla ako so hindi offensive. Pero gets ko yan din yung tanong sa akin ng mga straight. I think it all boils down siguro sa relationship sa relationship mo sa tao. I love you pare. So I think siguro kahit din naman ako pag hindi ko kilala or hindi ko ka-close na LGBT mukha at least in my judgment or appearance. Siguro nag-iingat na lang din ako kung paano siya kapausapin. Kahit pares naman kaming queer. I think it goes with with the straight people as well. So, si Ben, takes time pa rin talaga para bago ka pumasok. Oo. Hindi ito yung pagkakaalam ko sa mga bating pwede nila tanggapin. Pwede ko ibanat kung kani-kaninong part ng tama. Hindi mo pwedeng iba. Kasi ako rin, hindi ko pwedeng ibanat lahat ng ko kahit sa kapwa ko queer kasi iba-iba nga ang tolerance or iba-iba yung pananaw natin sa isa't isa. And gets ko rin yung pinagdadaanan nyo. Alam kong mahirap, pero ayun nga. And I think naman sa aming mga queer meaning? Ang queer kasi is umbrella term for everything, for trans, for non-binary. Anything that's not straight, that's not... Ano yung LGBTQ+? Ang dami kasi, i-queer na lang. To make it easy, i-queer na lang natin na lahat pasok doon. Na sa amin naman kasi, more on, it's more on yung mahirap yung pag sinasadya. Kasi may mga ganun deliberately talaga nilang gagawin. Na parang kinorek mo na, pero hindi ka pa rin i-honor yung gusto mo. Or maybe for some talaga na, alam mo kasi homophobic Ako ang dami kong friends na straight, na wala lang naman din sa akin kahit magbiruan ka. Kahit mga straight, inaasar namin Pero meron kasi talaga for some na, alam mong homophobic. Siguro kung yung pastor mong nagpipreach na kasalanan ang pagiging bakla ay nagbiro sa isang LGBT, talagang kami kasi alam mo na it's something na pinangahawakan Mas dun kami agit siguro. Parang kami rin alam naman namin na kung kung harmless or Pero napipil din naman namin yun. Kaya inis-inis kami kahit sa mga sermon lang. And some of the pastors na naririnig ko, kilala ko, and I love them I love these people. They are I love you. Really great. They really mean well sa pagmi-minister. Pero talagang pagdating sa usapin ng LGBT, talagang hindi sila accepting. Wala silang preno. Walang preno. Talagang, ito yung tinuro sa simbahan, ito yung kinalakihan ko. Ayun sabi sa Bible. Yun sabi sa Bible. Yun yung nakakainis doon. May mga ganun kasi. May tanong lang ako. Naranasan niyo na po ba na ipag-pray-over kayo dahil attraction niyo sa same sex? Hindi ko siya na-experience kasi nga, honest ako lagi, di ba? So parang na-announce na. Pero hindi naman buong church, sa mga leader ko lang. Parang anong point, di ba, na ipag-pray the day away. Pero nung nag-iba na yung pananaw ko about that, feeling ko hindi rin niya ako maaway kasi napaka-faithful kong Christian. Kasi nakita niya yung track record ko sa ministry, so paano mo sasabihin sa akin hindi ako makasalanan ako. Na meron kang enabled possess ka. Oo, gano'n. Ang nireply ko na. Usugo sa tanas, gano'n. Oo, gano'n. Saka bumababa din sa taga-taga po yung laging binabasa ka nila Panggatong mo kami sa impyerno. Panggatong. Hindi naman. And feeling ko din naman, to be fair din sa sa ka-church kong yun. Alam ko naman na he means well, kumbaga. Pero it's just that, kasi conflicting yung natutunan niya sa simbahan at yung pinanghahawakan niya. Sa nakikita niya sa akin Sa kanya kasalanan ang pagiging bakla. Nakakita siya ng bakla na nagsiserve sa ministry na napakabuti ng pakikitungo sa kanya. Na napakaayos, talaga makikita mong minamahal yung simbahan at yung mga kasama niya sa group.
So, kaya gets ko rin yung confusion, pero ang parang ang banat niya lang is, I hope mahanap ko yung katotohanan. I pray, I pray that you will find the truth. Naririnig mo yun? Naririnig ko, so gets ko na, ano yun eh, pag kinranslate mo, repent lang naman. Bago ka, no? Mga pagbago ka, hindi mo magigets. Pero pag tumagal-tagal ka kasi sa mga born again, yung mga passive-aggressive nilang remarks, kabisado ko na eh, Christianist nga. Na parang ano, di ba yung... Umay ka na. Umay na, yung I will pray for you, pero chichismis lang naman. Yun yung prayer niya. Oo, ay, pagpipray kita. Bago yun ano yun? Naririnig ko lang. Pagpipray kita kasi parang may pinagdadaanan ka, pero yung pala gusto kang i-convert kasi ang tingin sa'yo makasalanan, yung mga ganon. Ganun lang yung mga na-experience ko kasi nga, feeling ko kasi maganda rin yung relationship ko sa kanila. So, hindi ako masabi na panggatong ka sa apoy, makasalanan ka. Pero alam ko naman na sa puso nila, pinagpipray na nila ako na mag-repent at tanggapin si Jesus as my Lord and Savior para maging straight. Pero of course, yung experience ko, I'm fortunate, I'm actually blessed eh, kasi hindi ako naka-experience ng grabing discrimination, kumbaga. At least, yung sa application lang na di ako tinanggap. Pero yung sasabihin kang upfront na makasalanan ka, kasi I know some church members sa amin ngayon, na yung past experiences nila sa mga churches nila ganun. Yung iba, umattend pa ng hearing kasi kinakastigo ng pastor, bakit ka may boyfriend. And then, kailangan ka nang i-cut off sa community kasi hindi ka nga nag-a-abide sa kanilang turo at paniniwala. Tatanggalan ka ng ministry, may ganun eh. Teachers sa previous church na hindi ka na pwede magturo kasi makasalanan ka. Pero yung sa akin, fortunate ako na hindi ko na-experience yun. And yun siguro yung isang na thankful ako sa Panginoon na pinotektahan niya ako kasi it can be traumatic eh. Talagang for some kaya ayaw nang bumalik sa simbahan. And it's understandable. So bakit takot na silang pumasok ulit sa worship service? Even though in worship service,